Mapagpalang araw po mga kaibigan, mga kapatid. Good morning Mindanao, Philippines. Salamat sa ating Amang Diyos na hanggang ngayon nandito pa rin tayo sa loob ng bahay-sambahan para makarinig tayo sa kaniyang mga kautusan. Mga kaibigan, mga kapatid, sa totoo lang, isa lang ang Amang Diyos at wala ng iba. Ang ating Panginoong Hesukristo, hindi siya Diyos. Siya'y tao. Tao na nagsasabi, nagtuturo sa mga salita ng ating Amang Diyos. Ngayon, itong mga iba't ibang relihiyon, lalo ng itong Katolisismo, Protestante, ano pa yung isa? Gusto nila na tawagin nilang Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo ay tao. Siya mismo ang nagpapatunay na siya ay tao. Ano ang sabi sa banal na aklat? Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, kayo'y nagtatangka, naghahangad na ako ay patayin bilang isang tao na nagsasabi sa inyo sa mga kautusan ng Amang Diyos na aking narinig mula sa langit. Ngayon, kung i-Diyos natin, example kung i-Diyos natin ang Panginoong Hesukristo, si Maria, Diyos na rin. Si Jose, Diyos na rin. Ilan na ngayon ang Diyos? Marami na ang Diyos. Kaibigan, kapatid, huwag kayong maniwala sa mga sinasabi nila na si Birhen Maria ay ina daw ng Diyos. Mali, kaibigan, kapatid, maling paniniwala yun. Ang Diyos ay hindi tao. Espiritu ang kanyang kalagayan tulad ng hangin. Bakit ninyo pinipilit na si Maria ay ina ng Diyos? Ginagawa ninyo ang mga rebulto ni Birhen Maria, tapos sinasamba ninyo, tapos pinistahan ninyo. Bakit si Birhen Maria lang? Hindi kasama yung lalaki. Sino yung lalaki? Si Jose, di ba? Ngayon, i-Diyos mo pa ang Panginoong Hesukristo. Diyos na rin si Maria. Diyos na rin si Jose. Mali na paniniwala yun, kaibigan, kapatid. Di ba ang karamihan kapag magpista, parang si Maria lang ang pinistahan nila? No?
Mayroon bang Jose? Mayroon pala, no? Mali nga mga paniniwala. Yung nga, inuutusan ako para maituwid ang maling paniniwala. Ano yung maling paniniwala? Na Diyos ang Panginoong Hesukristo? At Diyos na rin si Maria? Diyos na rin si Jose? Marami na ang Diyos ngayon. Mali yun, kaibigan, kapatid. Ang mga pari man lang ang nagsasabi nun. Sino po ba itong propeta na siya ang pinakaunang nakakita na mayroon nakaupo sa kanang bahagi sa trono ng ating Amang Diyos? Yung nakaraan nating pagsamba, di ba? Yun man ang topic natin, di ba? Si propetang si Enoch. Ano ang sabi ni propetang si Enoch? Nakita ko na nakaupo sa kanang bahagi sa trono ng ating Amang Diyos. Ang anak ng tao. Hindi man si propeta Enoch nagsabi na anak ng Diyos. Diyos anak. Hindi. Anak ng tao. Sa mga araw na yaon, hindi pa po isinilang ang ating Panginoong Hesukristo. Wala pa rin ang baha ni Noe. Wala pa. Yun nga, tinanggal sa mga Bible scholar ang the Book of Enoch dahil dyan. Yan ang totoo na nakita niya na nakaupo sa kanang bahagi sa trono sa ating Amang Diyos, ang anak ng tao. Maliwanag na maliwanag ang sabi ni Enoch. Tandaan mo, kaibigan, kapatid, hindi sa mga taon na yan, sa mga araw na yan, hindi pa isinilang ang ating Panginoong Hesukristo. Wala pa nga ang baha ni Noe. Ituwid natin, kaibigan, kapatid, ituwid natin yung mga maling paniniwala. Magbagong buhay ka na. Gumising ka, kaibigan, kapatid. Magmilay-milay ka. Magbulay-bulay ka sa iyong mga nagawang mga kasalanan. Nandyan rin ang ating Amang Diyos. Handang makinig sa iyo. Ngayon, nagsamba ka, halimbawa, ano ang relihiyon mo? Sumamba ka. Nakapangit naman yung ugali mo. Wala kang kapitbahay. Nagmumura ka pa. Dinggin kaya ang mga paniniwala, ang mga panalangin mo? Lalo na yung tinatawag nilang magrosaryo ka sa 10 beses. Mali yun, kaibigan, kapatid. Palagi ko itong inuulit-ulit sa pagsasabi sa inyo. Ang rosaryo ay mali na paniniwala. Tingnan mo. Tingnan mo mabuti. Ang karamihan diyan sa Pilipinista, sa Katoliko, ang karamihan diyan, mga edukadong mga tao, may mataas na pinag-aaralan,
Hindi nila naintindihan yung tinatawag na rosaryo. Rosaryo. Tingnan ninyo kung mali ba itong mga sinasabi ko. Magbasa kayo sa mga diksyonary, kung ano ibig sabihin ng rosaryo. Inuulit ko lang ito para maintindihan mo, kaibigan, kapatid. Ang ibig sabihin ng rosa, flower, bulaklak. Ang ibig sabihin ng rio, valley, creek, river, o sapa. Sa madaling salita, bulaklak sa sapa. Niloko kayo sa mga pari, kaibigan, kapatid. Mga mangluloko ang mga iyan. Mga mali ang kanilang tinuturo sa inyo. Mayroon pa silang sinasabi sa inyo, mag-Santa Cruz ka, manguros ka kapag makadaan ka ng simenteryo. Mag-Santa Cruz ka, manguros ka kapag makita ka na mayroong cross dyan sa kilid ng daan, sa highway. Ang ibig sabihin nun, may patay. Mag-Santa Cruz ka, manguros ka, sabi ng mga pare. Kung makadaan ka sa mga sambahan nila, napakalaking krus. Ano ang sabi ng mga pare? Para daw, kapag manguros ka, mag-Santa Cruz ka, manguros ka, para daw maitaboy yung mga demonyo, mga masasamang espiritu. Nakadaan ka sa bahay-sambahan nila. Ang ibig sabihin, may demonyo. Talagang may demonyo. Iyon ang ibig sabihin. Kaibigan, kapatid, gumising ka. Mali yung mga tinuturo nila. Naririto na. Tandaan mo, kaibigan, kapatid. Naririto na ang 4 na malalakas na hangin na siyang wawasak sa buong daigdig. Lalo na ngayon, kaibigan, kapatid. Ubod ng kasalanan, ubod ng kasinungalingan ang mga taong pumapatay ng tao. Yung mga pangungutya, yung mga pagmumura. Kaninong ugali yan? Kay Satanas. Huwag kayong padadaig, kaibigan, kapatid. Ito namang katawan nating lupa. May mga tao, lalo na sa mga anak ng Diyos, sa mga pinili ng Diyos. Marami silang mga karamdaman sa kanilang katawan. Tandaan mo lang ito, kaibigan, kapatid. Pagka manalangin kang taimtim na panalangin, didinggin ka ng ating Amang Diyos. Diringgin ka talaga. Magpakumbabang loob ka lang sa Kanya. Magsabi ka ng totoo at huwag ka nang gumawa ng mga kasalanan. Huwag ka nang gumawa ng kasinungalingan. Diringgin ka at diringgin ka niya. Ngayon, yung po bang mga anak na pinabayaan nila
ang kanilang mga magulang. Sinuway nila ang utos ng ating Amang Diyos. Ano ang utos ng ating Amang Diyos? Mga anak, igalang ninyo, respetuhin ninyo ang inyong mga magulang sapagkat ito ang utos na may buhay na walang hanggan. Sino nagsabi noon? Ang ating Amang Diyos. Ang mga suwail ng mga anak ay hindi magtatagal ang buhay niya sa paninirahan dito sa mundong ito. May mga apo, sasagot-sagot, sumagot-sagot, mga ngangatuwiran sa kanilang lulo, kanilang lula. Kaibigan, kapatid, magagalit sa iyo ang ating Amang Diyos kung igalang mo ang iyong lulo at lula, may buhay ka na walang hanggan. Kapag hindi mo igalang ang iyong lulo at lula, hindi ka magtatagal dito sa mundong ito. Sa pagdating ng araw ng paghuhukom, huhukuman ka niya, susunugin ka niya sa dagat-dagatang apoy. Ngayon, ang ating mundo, ubod ng kasamaan. Sobra ang kanilang mga kasalanang ginawa. Linoko nila ang mga tao sa mga iba't ibang mga relihiyon. Ginamit pa rin nila ang Biblia para makapangwarta sila. Lagi niyong tandaan, mga kapatid, mga kaibigan. Ang Holy Quadrogy Religion lang ang nag-iisang pinakahuli na relihiyon. Bakit ang mga banal na espiritu nandito sila ngayon, samantala ang mga material na mga tao, wala sila? Hindi nila gusto ang ganitong pagsamba. Ang gusto nila, yung mga Jesus is alive, alive forevermore. Jesus is alive, alive forevermore. May mga instrumento sila. Sinuway nila ang kautusan ng ating Amang Diyos. Ang utos, sabi ng Amang Diyos, ay gawin ang pagsamba sa matiwasay, may kaayusan. Saan ang kaayusan diyan na may nagkuan sila, may mga drum sila, nagsayaw-sayaw sila? O saan ang kaayusan? No? Di ba yan ay pagsuway sa utos ng ating Amang Diyos? Mayroon pa akong nakita, isang pari. Pagkatapos sa kanyang misa, bumaba at nakipaghalikan doon sa nagsamba. Niyakap niya. Nako. Puro sila mga sinungaling. Ang mga ginagawa nila, magawain ni Satanas.
Tandaan mo, kaibigan, kapatid, tayo na mga anak ng Diyos, itong katawan nating lupa, marami tayong pakiramdam, marami tayong nararamdaman ng mga sakit. Pagsuway yun, pagsuway ni Satanas, huwag tayong padaig. Lalo na ngayon, naggrabe na si Satanas. Halos buong mundo na. Bawat nasod, bawat nation, bawat bansa, puro mga kasalanan ang kanilang mga ginagawa. Iilan lang, dito lang sa ating bansa, sa Pilipinas, napakaraming kasalanan ang ginagawa nila. Na viral ngayon sa mundo ng social media ang mga taong mga sabungero nga nawawala. May isang nakatistigo na itinali daw sa sako, dinagyan ng buhangin at inuhulog doon sa taalik. Ang gawain na yan, hindi gawain yan sa taong matuwid. Hindi yung gawain sa taong may takot sa ating Amang Diyos. Ginawa yon dahil sa insik. Ano ang relihiyon ng mga insik? Tripitaka Budista. Yung mga insik na yan, hindi sila naniniwala na mayroong Amang Diyos, kundi ang kanilang pinaniwalaan yung mga Buddha nila. Yun ang totoo, kaibigan, kapatid. Kaibigan, kapatid, hindi ako magsasawa sa pagtuturo sa inyo. Iisa lang ang ating Amang Diyos na nasa langit. Siya ang lumikha ng sanglibutang ito. Siya ang naglikha sa tao. Siya ang naglikha sa mga punong kahoy. Siya ang lumikha sa mga hayop. Kaibigan, kapatid, tandaan mo ito. Hindi na ang Amang Diyos ang maghukom sa tao, kundi ang Panginoong Hesukristo na. Ang hindi lang alam ng Panginoong Hesukristo kung kailan. Ang Amang Diyos lang sila ang kapag utusan na niya ang ating Panginoong Hesukristo, sige, hukman mo na ang sanlibutan. Hukman mo na ang mundo. Bakit po ba na ang Panginoong Hesukristo na ang maghukom sa tao? Sapagkat tao ang Panginoong Hesukristo. Pero hindi siya basta-bastang tao. Hindi siya ordinaryong tao. May kapangyarihan siya na binigay sa kanya mula sa ating Amang Diyos. Sino ang nagbigay? Ang Amang Diyos. Sino ang binigyan? Ang Panginoong Hesukristo. Sarili ba niya na kapangyarihan yan? Hindi po. Kapangyarihan ng ating Amang Diyos binigay sa kanya.
Isa din yan sa nakita ni Enoch at hindi gusto sa mga Bible scholar isali yung the book of Enoch sa original o sa Biblia nga ating binabasa. Para sa kanila, i-Diyos nila talaga ang Panginoong Hesukristo. Maraming mga reliyon ang nagdebate tungkol diyan. Sapagkat ang gusto nila na ipalitaw nila ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo. Yun talaga ay hindi at hindi mangyayari. Matagal na pong giistadihan sa mga Bible scholar ang Biblia para mapangwartahan nila. At iyon ang katotohanan ngayon. Maraming mga relihiyon hanggang ngayon nagbasa pa sila ng mga Biblia para makapangwarta sila. Si Joseph Smith, mayroon din siyang sariling Bible, yung tinatawag niyang The Book of Mormons. Ang Iglesyang Agham, ganon din. Hanggang ngayon, maraming mga reliyon na gumagamit sa Biblia. Pero ang hindi nila itinuro ang nakasulat sa Daniel 12:4. Sapagkat kung ituro nila yan, wala nang wala nang sumamba sa kanila at wala na 10% nila kung ituro pa nila yan. Ano ang nakasulat dyan sa Daniel 12:4? Sabi ng ating amang Diyos, Daniel, Daniel, sarahan mo na, padlakan mo na ang Biblia hanggang pagdating ng araw ng katapusan. May mga pastor, mga pastora, nabasa nila yan, yung talata na yan, pero hindi nila itinuturo sa kanilang mga membro. Yun, kaibigan, kapatid. Ang totoo. Saan ka mang dako ngayon? Anong reliyon ang kinaaniban mo? Ngayon na ang araw na sumunod ka dito. Tuwing Sabado, sa ganitong oras, sumunod ka. Hindi ka man nakapunta dito sa bahay-sambahan dahil nasa malayo ka, pero naniniwala ka sa mga sinasabi ko sa iyo. Follow, like, and share para marami pa ang mga taong makakita. Marami kang kaibigan, marami kang kamag-anak. Halos lahat ngayon may mga cellphone na. Mga bata, marunong na sa cellphone mag-operate. Di ba? Karamihan. Marunong na. Ano ba ang tinuturo sa Holy Quadrilogy? Ang totoo at tunay na pagsamba. Itong Holy Quadrilogy ay sa talagang ito ang nakasulat sa nakita ni Daniel at ni propetang si Isaias. Lahat ng mga pastor dyan
natatakot sa Holy Quadrilogy. Bakit? Natupad na, narito na. Nandito na ang 4 na malalakas na hangin na siyang wawasak sa buong daigdig. Yung pagpatay, kaninong utos yan? Kang Diablo, kang Satanas. Yung mga pagnanakaw, kang Satanas din yan. Yung pangwartap sa pamamagitan sa pagbasa ng Biblia. Matagal na ang Biblia na sinunog. Matagal na ang Biblia pinapasarhan sa ating Amang Diyos. At matagal na rin ang Biblia ag-istadihan sa mga Bible scholar para sila'y makapangwarta. Sino ang ubod ng kasamaan, kasinungalingan? Si Satanas. Dinidiktahan niya ang kaisipan ng tao. Gusto kasi ni Satanas na marami silang susunugin doon sa dagat-dagatang apoy. Kahit yung mga lahing mga Nipilit, yung mga libu-libong anghel na pinabantayan, inuutusan ng ating Amang Diyos, bantayan ang sanlibutan, ang mundo, hindi nila sinunod. Sila'y nag-aasawa sa mga babae sa tagalupa. Ang kanilang mga lahi, yun, hindi basta-basta, makapangyarihan sila. Mga higanti. Ubod ng kasalanan, kasinungalingan. Noon doon na ako sa Lorito, Dinagat Island, Surigao. Higante. Napakalaki na kanyang sapatos. Parang bus. Tumahol yung mga aso mula doon sa sementeryo. Sila ang mga lahi sa mga anghel nga inuutusan sa ating Amang Diyos para bantayan ang mundo. Sinuway nila ang kautusan sa ating Amang Diyos. Hindi nila tinupad. Ang ginawa nila, nag-aasawa sila sa mga babaeng tagalupa. Ang kanilang naging supling, iyon na sila, mga Nipilit. Iyon na ang mga higanti. Mula pa nung una. Pero kaibigan, kapatid, may mga higante na hanggang ngayon, buhay sila. Kinadinahan doon sa ilalim ng lupa. Naghintay sila sa araw ng paghuhukom. Huhukuman sila. Lahat sila. Ano pang sabi sa akin yung 3 hari? Idalangin mo kami para mapatawad kami sa aming mga kasalanan. Anong sagot ko? Hindi pwede. Ang Amang Diyos ang
magpasya kung pwede ka bang patawarin o hindi. Kaibigan, kapatid, magbago ka na. Dito ka sumunod. Abangan mo ito sa tuwing Sabado. Yung pagrosaryo, kaibigan, kapatid, ibalik-balik ko ito sa inyo. Linuloko kayo sa mga pare. Turi ni David, idalangin mo kami. Bahay nga naginto, idalangin mo kami. Makarinig ba yung turi ni David? Makarinig ba yung bahay na ginto? Sila ang nangloko sa inyo. Sapagkat nagkaroon sila ng mga Diyos-Diyosan na mayroong tainga, hindi makarinig. Mayroong mga mata, hindi makakita. May mga paa, hindi makalakad. May mga kamay, hindi siya makatulong sa inyo. Ang mga relihiyon na yan, kaibigan, kapatid, kay Diablo yan, kay Satanas yan. Linoko kayong lahat. Tandaan mo ito. Hanggang ngayon, yung mga pari na nagtuturo ng magrosaryo, susunugin, kasama ka. Pero kapag magbagong buhay ka at humingi ng kapatawaran sa ating Amang Diyos at hindi ka na gumawa ng mga kasinungalingan, mga pagmumura, mga kasalanan, at sumunod ka lang sa mga sinasabi ko. Ilan ang Diyos? Isa. Si Kristo ba Diyos? Hindi. Tao. Tao ang Panginoong Hesukristo. Hindi siya Diyos. Tandaan mo ito, kaibigan, kapatid. Hanggang dito na lamang po, tumayo tayong lahat at tayo'y manalangin.